Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Ito na naman po ako upang magsalaysay naman ang ating mga natutuhan. Eh, parang ipahayag uli sa inyo ang mga revelation na ayon sa aking nalalaman. Shoutout muna dyan po dito sa number one followers ko. Lagi nagla-like sa akin ng mga video ko, mga lahat ng pinopost ko. Excuse me. Kay Mr. Ato Plantilla. Hello sa iyo at kay Mr. Gardner, kay Alpot na masugid kong hindi nakakalimot sa mga likes ko. Sa lahat po ng mga sumusubaybay sa akin sa Facebook, sana kahit paano naman na-appreciate nyo yung mga ginagawa ko. Ang pag-uusapan po pala natin mga friendship, marami pong magtatanong kung ano raw itsura ni Satanas. Sabi nila, kasi wala pa naman taong nakakita kay Satanas di po ba? Although, marami po mga ilustrasyon sa comics, sa mga dibuhista, ng mga gumagawa po ng mga ilustrasyon ng drawing niya, may sungay, may buntot, may naglalagablab na apoy, kasama mga alipores niya, na talagang pagka iba-ibang creatures ang ginagawa nila kay Satanas. Ayan po tatalakayin natin. Ito po ay requested po ito dahil curious po sila kung bagat ito po ay anghel hindi nakikita Okay. Pero bago po lahat, siguro tayo mga tao, pinipili po natin na maganda sa paningin ng iba. Andyan po yung nagpapa-facial tayo, parlor, nagpapaano po tayo yung maayos sa sarili. Sa lahat ng bagay, gusto natin maganda tayo hanggang sa tumanda. Tapos po, minsan po, marami po mga parlor ngayon, mga beauty products na nagkalat ngayon, talaga namang nakakatulong. Although, andyan po yung mga botox, andyan po yung mga cream na pamahid. Kailan nga po may endorso ko dyan sa Facebook. Yung collagen, yan po aking ginagamit kung minsan. Yan. Minsan nag-illusion po tayo na sana kamukha ko si ganon o artista man. Sana kahoy ko si ganon, sana ganon ako kaputi, sana ganon ako kaganda. Yan po, di ba? Lahat tayo naghahangad na ma-improve ang ating sarili sa ikagaganda ng ating katawan. Ayan. Lahat po tayo nangangarap na gumanda pa. Lahat ginagawa natin, mga beauty products, binibili natin. Ako nga lang tataka nga ako, lahat po, pinahid ko na sa mukha ko Ayaw tumalab, mga friendship. Ayaw tumalab hindi ko alam, ba't ayaw tumalab. So, kasi po hindi naman sa pagyayabang, ano po ito, lumalito ko kakukurot. Ay po, nakaganito po yung mukha ko. Pero yan po yung binigay ng Diyos sa atin. Pawakas natin ng Diyos. Yan. Pero siyempre, matanong ko lang, kung alimbawa po ba ikaw babae o lalaki, maganda tayo, gwapo tayo. Ikaw ilo-drawing po ba yung mukha natin na meron tayong sungay, meron tayong buntot, magagalit ba kayo? Siyempre magre-react kayo, di ba? Na ba't naman pinapangit ang mukha ko? Bakit mo naman naisip gawin yung mga ganyang bagay? Di po ba? Ayan po ang pag-usapan natin. Ganon din naman po yung kay kay Satanas na iniilustrasyon nila nga, ulitin ko, may buntot, may sungay, lahat ng creature na hindi maganda, inukumpara sa kanya. Ano nga ba po ba talaga ang mukha ni Satanas? Ano po ba talaga kanyang itsura? Ayan.
maganda po itong tanong nating alamin. Sa Biblia po, doon po sa Ezekiel 8 hanggang pababa, kung mababasa nyo yung mga verse. Ayan, kung interesado kayo, buksan nyo, makikita nyo dyan. Siya po ay, binabanggit po doon, ikaw ay bantay. Bantay po siya sa halamanan ng Eden. Ayan. Yung halamanan po ng Eden, doon po yung unang tiniran nung nilikha unang ating magulang si Adan at Eva. Nung nilikha po kasi ng Diyos, andun po si Adan at Eva. Bantay po si Satanas sa Eden. Although, hindi pa po Satanas ang pangalan niya eh. Yan. Ito na po ang kanyang itsura. I-reveal ko sa inyo. For the first time, ngayon lang ito malalaman. Ikaw ay bantay sa Eden. Ikaw ay maamong kerubin. Pansinin niyo mga friendship, mga kapatid. Maamong kerubin. Higit pa po sa anghel ang kanyang itsura. Napakaganda. Pag sabi maamo, kerubin, maganda talaga. Wala nang papantay sa ganda niya. Ayan. Yan po ang itsura niya. Maamong kerubin si Satanas na nagtataglay. At ang kanyang kasuotan po ay ito. Tinataglay po niya ito, kasuotan niya. Brilyante, diamante, haspe, sapiro, karbungko. Kung ano po yung baka meron pa kayong mga alam na batong hiyas sa mamahalin. Yan po ang tinataglay ni Satanas po eh. Yung mga bagay na mga batong mamahalin hiyas ang tinataglay po ni Satanas. Siya po ay nagniningning na higit pa sa sikat ng araw. Napakaganda po talaga ng itsura niya. Lahat po ng batong magaganda mamahalin, tinataglay po niya. Kasuotan po niya. Maamong kerubin, higit pa sa anghel, nagtataglay ng mga kasuotang mga bakong hiyas, mga diamond, brilyante, although binanggit po sa Bible yun sa Ezekiel. Yan po ang itsura ni Satanas. Ayan. At didoktong po natin, yung bantay po sa Eden, siya po talaga yung anghel eh. Hindi po talaga siya demonyo pa. Hindi pa po siya Satanas. Kabababa lang niya po sa lupa nung binagbantay sa Eden kay Eva at Adan. Bantay po siya hanggang ang kalikuan ay nakita sa'yo, sabi ng Diyos. Hanggang ang kalikuan ay nakita sa'yo. Sabi po ng Diyos yun. Kalikuan. Ano ba yung kalikuan? Ilumihis po siya sa pamantayan ng Diyos na binagbilin sa Kanya. Bagamat siya sagradong kerubin, higit pa sa anghel. Ano po ba ibig sabihin ng kalikuan? Kasi po, doon po sa Eden, sa paraiso, na binabantayan niya, nakita niya si Adan at Eva. Naisip po niya na darating ang araw, dadami po ang magiging anak nila, mga supling. Doon na po pumasok ang kalikuan ni Satanas. Nag-imbot na po siya sa Diyos. Gusto po niya lahat ng mga magiging anak ni Eva at Adan at magiging tao ay siya ang sasambahin. Kita po nyo? Kaya po yan, ang kalikuan ni Dumit sa kanya, gusto po niya lahat na magiging tao sa mundo, siya ang sasambahin. Ayan, dyan po siya nagkaroon. Nung nalaman po ng Diyos, kasi po, ito nga po, guys, sa mga paya ko sa video, inakit po niya si Eva. Ginamit niya po yung Satanas. Gaya ng sinabi ko sa inyo, gumamit siya ng ahas na kunyari sa salita, pero siya po yun. Yung mga ventriloquist po ba yun? Ventriloquist.
nagsasalita na parang limanika sa mga show. Pero ang ahas po hindi siya nagsasalita eh. Yung pong boses ang ginamit niya. Ang sabi po niya kay Eva, dahil si Adan po, pinagbili na ng Diyos ang huwag kang kakain ng isang bunga na yon. Kapag yan ang kinain mo, kayo'y mamamatay. Yan, para pong buhay at kamatayan ang mangyayari. Kaya pinagbili na po sa Adan. Sa tuso po ni Satanas, ginawa po niya na si Eva ang gamitin niya, pati ahas. Sinabi niya kay Eva, kainin mo yung bungang kahoy. Kasi po, yung bungang kahoy, ginawa ni Satanas na parang nagniningning, parang ang sarap kainin, nakakatukso talaga. Nagmamasdan ni Eva na parang talagang masarap. Sabi po ni Satanas, pitasin mo at kainin mo. Ayan. At madidilat ang inyong mata, kayo magiging ng kapangyarihan sa inyo ng mabuti at masama. Sabi po ni Satanas. Kasi sa umpisa pa lang nung binagawalan sila ni Satanas, ng Diyos, parang pinalabas ni Satanas na may pinagkakait sa inyo ang Diyos nyo na isang pagkain, kainin nyo. Ayan po yan. Nagkaroon na po ng kalikuan si Satanas. Kaya po nung kumain si Eva at si Adan po hindi nadaya, si Eva lang kasi hindi po siya pinagbilin ng Diyos. Nung kumain po si Eva, doon na po pumasok ang tukso. Nakakilala na silang mabuti at masama. Hubad sila, nagkaroon na ng hiya sa bawat isa. Kasi sila'y natuto ng magdamit, ganyan. Yan po yung mga kalikuan. At dinuktong po si Ezekiel hanggang sa nagpadala ko ng apoy upang supukin ka. Sabihin siguro, supukin, sunugin. Ayan. Kaya po, hindi pa po siya Satanas nun Pinansagan lang po siya Satanas nung siya'y lumiko na sa pamantayan ng Diyos. Ayan po yan. Talagang hindi po talaga na pinili po ni Satanas na sumalansang sa Diyos. Ayan. Isipan nyo, hanggang siya ay isukukulong nga, dudurugin sa ating mga panga sa uling mga araw. Yun po yung susunugin na siya. Sudurugin. Ayan po yan. Supposed to be, ang nangyari po dyan, kaya naman po ngayon, yung sa paraiso, tama ang Diyos. Aklat o buhay o kamatayan. Mas pinili na ila ang kamatayan. Ayan po yan. Pero may nagtanong naman po sa akin, bakit ba naglagay pa ang Diyos ng isang bungang kahoy na pwede namang hindi matukso ang mag-asawa? Dapat ng bungang kahoy lang na hindi sila magkakasala. Bakit pa rin naglagay ang Diyos? Sana raw hindi sila nagkasala. Kasi po, kaya po nilagay ng Diyos po yun, para po sila may free will. Hindi po susunod lang ang tao dahil sa kagustuhan ng Diyos. Kaya pinapili po sila Pinapili po sila. Kung buhay ba o ano, pamili kayo kung anong gusto nyo. Yun po yung free will na binigay ng Diyos. Kaya po yan na ginawa po ng Diyos na naglagay ng punong kahoy para makakilala ng mabuti at masama. Ayan. Kaya nga po sa story ng Eden, kung babasahin nyo, ang minsan lahat po nangyayari sa ating kalamidad, pangyayari sa buhay, puro Diyos po ang sinisisi. Kung may Diyos gaya po ng video ko doon sa isang video ko, sana kung napanood nyo. Kasi po, ang unang sumisi po sa Diyos ay si Adan. Ayan, minana na lang po natin ang pagsisi sa Diyos. Kasi po nung nakakain po siya ng bungang kahoy, nagkasala siya. Naglalakad ng Diyos, nadidinig niya. Nagtago pa siya. Sabi, bakit ka nagtatago, Adan? Ikaw ba'y nakakain ng bungang kahoy na pinagbabawal ko sa iyo? Ang sagot po ni Adan, yung babaeng binigay mo, ang siyang ang nagpakain sa akin. Ayan. Yan po ang istorya. Yung babaeng binigay mo, ang nagpakain sa akin. Sinisi niya na agad ang Diyos.
Kaya sa adet ng Diyos, sinumpain ng lupa, sinumpa sila mag-asawa, pati lupa, dinamay, na sinabi doon na sumpain ng lupa dahil sa'yo. Ayan. Kaya meron po tayong choices eh. Hindi pa tayong robot na susunod lang tayo na susunod kay Satanas kung anong gusto niyang gawin. Ayan. Ngayon pabalik po tayo kay Satanas. Doon pa lang po siya tinawag ng ang dragon, ang matandang ahas, ang diablo na dumadaya sa buong sanlibutan. Doon pa lang po siya naging Satanas. Pero nung una po siya ay kirubin. Maamong kirubin, nagtataglay ng mga yas, mga magagandang mga bato na nagniningning. Yan po ang itsura niya. Yan po yan. At mula nga po nun, sabi naman nila, mga tanong na sinagot ko naman na ang sabi nila, sana nung araw na yon pinuksa na lang ng Diyos si Satanas. Pwede. At nung araw rin yon, sana pinuksa na rin na si Adan at Eva. Gumawa na lang siya ng bagong Adan at Eva at wala ni Satanas. Hindi po yun mangyayari. Kasi po, yung pagka-sovereign, soberano ng Diyos, ang nakataya po ron eh. Kasi po nung nangyari po yun, yung bang laksalaksang anghel sa langit, laksa-laksa po yun eh. Ang testify, timistigo doon sa nangyari. Mawala naman pong karangalan ng Diyos na hindi niya pinagyan ng pagkakataon si Satanas kung ano kaya niyang patunayan at ang mga tao. Yan po yan. Mawalan po siya ng sovereign of God bilang Diyos. Ayan po yan. Kaya po yan na hinahintulutan niya hanggang ngayon. Hanggang ngayon po yan na minsan napapanyo labanan ng mga masasama at mga bubuti. Ito ba? Kaya po hati ang tao eh, may mabuti, may sama eh. Siya po yung dragon, ang matandang ahas na diablo. Dragon po, matandang ahas na diablo na dumadaya sa buong sanlibutan. At tinawag po siyang Beelzebub. Hari po siya ng mga demonyo. At tingnan niyo po ang power niya. 1/3 ng anghel sa langit na recruit niya at tumalikod sa Diyos. Ganyan po siya makapangyarihan. Yan. Although, talaga naman nakikita natin eh, sa mundo na ito eh, sino ba nag-ahari? Di po ba? Sino po ba nag-ahari ngayon? Kaya mali po yung mga ilustrasyon sa comics. Yung mga may sungay, may buntot. Wala pa nakakita sa kanya eh, pero dinescribe na po siya ng Bible. Lalo po ang Bible, sinasabi sa inyo, kung binabasa nyo, wala po yung hindi dinescribe. Lahat po nandyan. Lahat po yan nandyan. Sa Bible. Ayan. Kaya po yan, nireveal ko lang sa inyo na hindi siya ganun. Kung meron pong pinakamagandang tao na nilalang ang Diyos, nakabangis natin, meron pa tayong siyang tinukoy na magandang tao. Alam niyo kung sino? Yung mga anak ni Job. Anak ni Job. Binanggit po doon na sila ang pinakamagandang bunga ng mga tao sa balat ng lupa. So, meron pong magandang tao sa balat ng lupa, anak ni Job. Meron din pong magandang kerubin. Yung kerubin, hindi anghel. Tapos may demonyo, may sungay, may buntot. Mali po yun eh. Mga katang isip po yan. Wala po yan na basihan. Sa Bible po kasi lahat eh. Kung talagang makikita nyo, ang itsura. Ipin nyo. Actually nga, kay Jesus eh. Si Jesus, wala pa nakakita kay Jesus eh. Although, sabi nga sa Biblia, wala pang taong nakakita sa Diyos. Oo, pero sa anak po meron. Yung mga panahon po ng mga 2,000 to 2,000 taon na umiral lahat ng Panginoon, may nakakita po sa Kanya. Pero hindi lang po ma-describe ang itsura. Ayan. Dahil wala po pong camera nun eh. Wala po pong mga na-inventong camera. Ayan.
Tapos, di ba, nakikita nyo, mga mukha natin ating Panginoon, mahaba ang buhok, tinik. Pero I think hindi eh. Kasi sabi ng Diyos mahalay sa lalaki ang mahaba ang buhok. Okay po sa babae, itirintas po niya ang kanyang buhok kung ito'y mahaba. Pero po sa lalaki, mahalay po ang buhok na mahaba sa lalaki. So, posibleng hindi po ganun kahaba ang buhok natin, Panginoon Jesus. Ayan. Kung maalala nyo po ba, sino po ba nakakalam ng Shroud of Turin? Shroud of Turin, alam nyo po ba to? Kasi nasabi sa Italy, Shroud of Turin. Yung po mga, what we call this, yung po bang pinahirapan natin Panginoon Jesus, nadapa po siya habang pasan-pasan niya po yung krus. Di po ba pinunasan ni Biring Maria yung mukha niya? At doon po sa hirap ng inabot niya, bumakat ang mukha niya sa telang pinampunas. Tela po yun. Di ko, wala pa po naman ang tuwalya nun. Bumakat po ang mukha ng Jesus doon. Parang telang puti. Kasi ano po siya sobrang hirap niya. May koronang tinik. Ayan. Yun daw po na-discover na po sa Italy. Shroud of Turin. Alam po ng mga pari yan, mga Katoliko. Yan. Yan daw po mukha ni Kristo na natagpuan pa ng 2,000 years ago. Pero para sa akin, hindi. Hindi po. Wala pa pong picture nun. Wala pa pong camera. So, paano po di-describe? Sabi nga, mahali sa lalaki ang mahaba ang buhok. Tapos si Kristo mahaba ang buhok. Alam nyo, nung pinag-aralan ko po, hindi po siya kaya ko pong pangatawanan yan. Ayon sa Biblia po, no? The Shroud of Turin, yung mukha ni Jesus doon, nandun na bumakad sa mukha sa tela nung nasa Italy. Oo, mukha nga. Pero kung pag-aaralan po natin, hindi siya. Bakit ko po nasabi? Namatay po si Jesus 33 years old. Sipin nyo, 33 years old. Yung pong nasa Shroud of Turin, ang mukha po ron, 70 anyos na ang mukha ni Jesus doon. Hindi po pwedeng siya yun. Kaya para sa akin, it's a fake. Sa panahon ngayon, hindi mo na yun makikita. Although, naniniwala po ako doon sa coins ng denaryo. Kung naalala nyo yung nililitis po siya nila Pilato. Di po ba sabi niya, ibigay mo kay Cesar para kay Cesar. Ibigay mo sa Diyos para sa Diyos. Yung pong coins na ginamit po doon, yun po ay nakuha pa ng mga geologists sa Roma. Talaga pong solid gold. Solid gold po yung coins na nakita. Yun po talagang to see is to believe. Hindi ko po alam kung yan nasa London British Museum ngayon o sa Roman Museum na nandun po yan. Pero Shroud of Turin fake. 33 years old, pinahid. Ang mukha po doon 70 years old na. Siguro, isipin nila. Siyempre, binugbog Yun na itsura, hindi pa rin Hindi pa rin. Mahirap po paniwalaan. Yung mga ganyan. Kagaya po na, hindi ko naman po ini-ignore yung mga nag-post ng mga nakita laro po yung arko ni Noe. Yung kahoy na nadurog, bahagi ng kahoy po. Doon sa bahagi po ng arko ni Noe, yung golfer na lumutang sa dilubyo ni Noe. Marami akong napanood po sa YouTube na yun daw po ay nakuha patotoo na arko ni Noe. Para sa Turkey po yan, sa Turkey. Yung pinag-aralan ko po, hindi Durog-durog na po yun 4,000 years ago na yan Wala na po makapagsasabi ko yan ay totoo o hindi. Yan. Kung tinukoy po ng Biblia, okay. Pero hindi siyempre, alam niyo naman, hindi naman lahat pwedeng paniwalaan. Basta to 60 believe. So, mabalik tayo mga prinsip. Yan po ang itsura ni Satanas. Isang maamong kirubin. Nagtataglay ng lahat ng hiyas.
ng batong mamahalin, suot niya. Brilyante, karbungko, esmeralda, ruby, diamante, haspe. O kung ano alam nyo pang mga batong hiyas na alam nyo, taglay-taglay po niya siya nagniningning. Ganun po siya kaganda. Kung may mga tao nga Adonis ang mukha 10 Adonis po ang itsura niya bilang kerubin. Ayan. So, kahit paano, meron tayong natutuhan. Alam nyo na kung ano itsura niya, hindi na kayo maniniwala. Ang susunod pong topic ay ang dagdag po ng mga espiritu na encantador, mga voodoo, black magic, sino sila. Ayan, abangan nyo po yan. Ipopost ko po yan uli para maintindihan nyo. Kaya naman po ngayon, sa hirap ng buhay, this ingat-ingat tayo mga kapatid, mga friendship. Sige po, hanggang dito na lang po at maganda pong umaga. Salamat po.